Marami actually dahilan and mahirap maghusga. Maaring, yun na nga, siguro kulang sa communication yung mag-asawa, kulang sa sense of commitment, di ba? Or pwede namang busy masyado yung lalaki na napababayaan niya yung babae, di ba? Or pwedeng usually pagka nag-abroad, di ba? Nakikita natin yan, minsan nalulungkot, di ba? So, maraming mga dahilan and hindi natin gina-justify na tama yon, pero ayaw rin din natin silang husgahan dahil lahat naman tayo may kanya-kanyang mga pinagdadaanan, may mga kanya-kanyang rason. So, sana lang wag mangyari, di ba? Kasi hindi naman talaga maganda dahil syempre once na kinasal na kayo, dapat kayo na talaga, dapat faithful at kayo sa isa't isa at dapat may trust talaga and honesty. Childhood trauma, marami. Lahat ng sabi nga nila, lahat ng nangyayari sa atin as an adult, usually yan may bearing or konektado dun sa kung paano tayo pinalaki, no? Or paano tayo nung bata tayo. Kaya nga as parents, ako, very important talaga na nakatutok ang mga magulang sa mga anak nila at tinitingnan nila kung ano yung pinagdadaanan ng anak nila. Kasi lahat yan talagang meron talagang bearing. Tulad nung halimbawa, kung naabuso yung mga bata, usually either lumalaki ang may galit or lumalaki yan na parang depressive, di ba? Or anxious, or hirap silang magtiwala. Iba-ibang klase, depende kung paano nila dadalhin yung kanilang trauma. So, for me, talaga, mas maganda kung maiiwasan ito, mas mabuti. Kasi once na na-traumatize yung isang tao, ang hirap lagpasan, di ba? Ang hirap, it takes a lot of therapy. Minsan nga, minsan natatapos ang buhay natin na hindi tayo talaga nakaka-get over. We just learn to live with it. Kaya hanggang maaari sana, maiwasan na lang. Okay, nako. Oo, illegal naman ang pumatay, di ba? Hindi, joke lang. Siguro sa akin, unang-una, kakausapin ko siya kung bakit, di ba? Kasi maaring hindi ko gina-justify, no, kung bakit siya nagtaksil dahil no nga yon. Pero maaring may pagkukulang din naman ako. Pero still, tingin ko talagang pag hindi talaga kayang malunasan or hindi mo kayang to go over the hump, ika nga, at talagang sira na yung pagsasama, kailangan talagang maghiwalay. Tingin ko talagang, kasi napakalaking issue nun eh. Kasi core issue, yung trust and honesty and faithfulness, 'di ba, sa pagsasama. So, hindi ko alam kung kakayanin kong lagpasan yon with a partner. But siguro depende talaga sa dahilan. Kung meron naman akong kasalanan din, maaring, pagbigyan ko. Pero, very traumatic. Very traumatic yon. At talagang kailangan may masusing pag-uusap at talagang kailangan merong commitment na hindi na yun mangyari ulit. Kung malalagpasan namin, that is. Hi mga kapuso, ito po si Lovely Rivero at iniimbitahan ko po kayo na abangan ang aming episode dito sa Magpakailanman, ang The Unfaithful Wife. Kasi napakaganda po ng storya, talaga pong I'm sure makaka-relate ang mga anak, ang mga nanay, mga asawa. Kaya panoorin po ninyo sa Sabado po. And ang character ko po dito ay si Carla at ako po ang nanay ni Lali, played by Winwin Marquez. Kaya iniimbitahan ko po muli kayo na tunghayan ito dahil napakaganda po ng aming episode. Again, Unfaithful Wife sa Magpakailanman.